Good morning! Good morning! Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatiran na nakikinig dito sa ating GIA Global Online Prayer Platform. Praise the Lord! Good morning din sa ating mga host. Salamat sa Panginoon at magkakasama tayong muli sa umagang ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago tayo dumako, manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyo pong patuloy na pagbibigay sa amin ng lakas sa araw-araw. Thank you Lord na every time magising kami sa umaga ay meron kaming kalakasan na nagmumula sa iyo. Meron kaming kalusugan, Panginoon, at assured kami ng iyong protection at pagsama sa amin sa araw-araw. Sa mga oras na to, humaharap po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba sa aming puso at hinihiling po namin, O Diyos, na siyasatin mo aming puso't isip kung ano man nakita mong karumihan sa aming buhay. Linisin mo po kami ng banal na dugo ni Jesus at patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala pang walang anumang sagabal na makapasok kami sa trono ng iyong biyaya. Dalangin din namin, O Diyos, bigyan mo kami ng wisdom and knowledge sa aming pag-aaral nito, maging anointing ng Holy Spirit upang aming maunawaan ang amin pong pag-aaralan at mas lalo ka naming makilala ng lubusan. Marami pong salamat, Panginoon, at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang nalalabi naming oras. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa umagang ito, ang gusto kong i-share sa inyo ay pinamagatan kong Unfolding the Mystery of the Trinity of God. Ayan. Mystery of the Trinity of God. Ano ba ang mystery? Tiningnan ko ito sa Google, ang sabi doon, it is something unknown, unexplained, or impossible to fully understand. So, ang misteryo ay mahirap unawain. Kaya tinawag na mystery kasi hindi talaga natin ma-fully explain kung ano talaga ang misteryong yun, no? And as we study the mystery of the Holy Trinity of God, we are dealing here with religious truths beyond human reason and understanding. Bakit? Kasi tayo ay mga finite human beings lang. And we are trying to understand an infinite, awesome, vast, eternal God. So, maliit lang yung ating pangunawa, yung ating isip. Paano natin mailalagay yung pagkalaki-laki ng Diyos na hirap? Parang kagaya nung aking nabasa na para daw isa tong bata na naghuhukay doon sa dalampasigan, sa beach. Hukay siya ng hukay tapos meron siyang maliit na balde, takbo siya sa dagat at kumukuha siya ng tubig at nilalagay niya doon. Tinanong siya nung may nagtanong sa kanya, "Anong ginagawa mo?" Sabi niya, "Ilalagay ko yung dagat dito sa hukay ko." Parang ilalagay mo yung buong karagatan sa hukay na napakaliit. So, hindi talaga magkasya. Kaya mystery ay mahirap talaga nating maunawaan. Pero more or less ay magandang meron tayong ah, pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng kumbaga pag-aaral natin ito ay matuto tayong magpaliwanag kapag may nagtatanong sa atin kasi mayroong mga taong hindi naniniwala sa Trinity of God. So, binabatikos nila o tinatanong nila. So, more or less sa ating pag-aaral na 'to tandaan natin at para kahit papaano mayroon tayong paliwanag. So, ngayon, ano ba ang Trinity? The Trinity is the foundational Christian doctrine that one God exists eternally as three distinct persons, co-equal persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. They share the same divine nature. Pareho ang kanilang divine nature, their will and essence, working in perfect unity to create, redeem, and sanctify. So yun ang kanilang layunin, to create, redeem, and sanctify. Although sa Bible, hindi natin makikita yung word na Trinity, pero napakaraming verses dito sa Biblia that points out na naroon yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, the Lord our God is one God. Iisa lang yung ating God. But in three co-equal persons. Tingnan natin yung mga verses sa Biblia. Magsimula tayo sa Genesis chapter 1. Sa Genesis chapter 1 verse 1, sabing ganun, "In the beginning, God created the heavens and the earth." So, nandun yung God the Father.
sa verse 2, and the Spirit of God was hovering the waters. So nandun yung Spirit of God. And in verse 3, let there be light, and there was light. So the word that was spoken, dahil nung kinreate ng Diyos ang mundo ay nagsalita lang siya. So that word is Jesus. Kasi nasa John chapter 1 verse 1 sabing ganon. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So in the beginning, kasama na ang word, kasama na si Jesus. And verse 14, the word became flesh and made his dwelling among us. So, kumpleto God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi ng Panginoon, ng Diyos, let us make man in our image. So ang pronoun na ginamit ay us, plural, that indicates na in unity yung operation ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yung sa New Testament naman tayo pumunta, sa Matthew 29 verse 19. Ito yung Great Commission, sabing ganon, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So maliwanag na nandoon yung tatlong persona. Yung apostolic blessing sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Sabing ganon, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, God the Father yan and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So kumpleto ulit, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At yung baptism ni Jesus sa Matthew chapter 3 verses 16 and 17, sabing ganon, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. Sa verse 17, and a voice from heaven said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So si Jesus ay binabaptize, pag-ahon niya sa tubig, ang Holy Spirit ay dumapo sa kanya at nagsalita ang tinig ng Diyos Ama mula sa langit. So maliwanag pa rin na tatlong persona ang nag-ooperate. And sa John 14 verse 26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. So si Jesus na, the advocate, the Holy Spirit, the Father, and in the name of Jesus. Tatlo pa rin. Will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So mga kapatid, dito sa mga verses na ating binasa, napakaliwanag na although hindi sinasabi sa Bible yung word na Trinity, pero napakaliwanag dito yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hindi iisa kasi mayroong oneness na tinatawag na ang God the Father, siya na si Jesus, siya na rin ang Holy Spirit. Pero tayong mga Trinitarian, ang paniniwala natin, yes, there is only one God, but manifests himself in three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So three persons, they are distinct persons o persona sa Tagalog. The Father is not the Son, and the Son is not the Holy Spirit, no? Hindi rin vice versa din, hindi rin God the Father si Jesus at hindi rin siya Holy Spirit. So, tingnan natin ano ba ang ibig sabihin ng persona, the person of the Holy Spirit, the person of the Holy Trinity. Bagamat ang salitang ito ay malimit na ginagamit sa paglalarawan sa tao, yung persona or person, hindi lamang ito para sa tao. Ito ay nagpapatungkol din sa sinuman na may katangiang pandamdamin, pang-isipan at katawan. Ang lahat ng tao ay persona. Tandaan natin lahat ng tao ay persona. Ngunit hindi lahat ng persona ay tao. Kasi kasama rin sa kategoryang ito ang mga anghel. May persona rin ang anghel. Yung tao, yung diablo, yung demonyo at ang Diyos ay may persona. Ang pagsasabing ang Diyos ay isang persona ay hindi nangangahulugan na siya ay tao o kapantay ng tao. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay mga persona na mayroong sariling isipan, damdamin at emosyon at kayang makipag-ugnayan ng personal sa tao. 'Di ba naririnig natin, nag-speak sa atin ang Panginoon. So, nakita natin dito na we have one God, but
express himself in three persons. May persona, may damdamin, may isipan, at nakikipag-ugnayan sa tao. Ngayon, tingnan naman natin kung ano ang pagkakaiba ng tatlo. Ang pagkakaiba nila ay ayon sa kanilang tungkulin. So, tingnan natin ang God the Father. God the Father is the source of creation and salvation. Siya yung initiator. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, sabing ganon, sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos. So, iisa lamang ang Diyos. Ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. So dito nakikita natin na iisa ang Diyos, ang ating Ama. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi na Diyos si Jesus. At iisa ang Panginoon, hindi naman ibig sabihin ay hindi na Panginoon ang Diyos Ama. No? Pinapakita lang dito ang pagkakaiba nila, na ang Ama ay hindi ang anak. Maliwanag ba? So, magkakaiba ang kanilang tungkulin. The Father is the source of creation and salvation, initiator siya. Ano naman ang the Son? The Son is God incarnate who paid the penalty of sin. Siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. He accomplishes salvation and redemption. So, iyon naman ang ginawa ng anak. Nakita naman natin sa John chapter 1 verses 1 to 3 and 14 na yung word naging flesh and dwelt among us. So, yun si Jesus. Sa Philippians chapter 2 verses 6 to 7, sabing ganon, na bagamat siya ay Diyos, ay hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos at nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. So ito ang kaibahan. Si Jesus ay Diyos, pero hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para tuparin ang kanyang misyon. Ano ang kanyang misyon? Ang iligtas ang sangkatauhan. So ang Diyos Ama ang nagpasimula, siya ang initiator, ang nagpatupad, si Jesus, siya ang tumupad ng pagliligtas ng sangkatauhan. Ang Holy Spirit naman, tingnan natin ang Holy Spirit. Ano naman ang role ng Holy Spirit? The Holy Spirit is the presence of God who indwells believers. Siya naman ay tumitira sa mga believers. And He applies the salvation that we receive, empowering us. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Yun naman ang trabaho ng Holy Spirit. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 6. Iba't ibang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkaloob ng mga ito. Iba't ibang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't ibang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat sa taong gumagawa ng mga iyon. So, ito ay pinatibay na ang Espiritu ay itinuturing na kapantay ng Ama at ng Anak. Hindi mababa ang Espiritu, kundi pantay silang tatlo. Ang tatlong personang ito ay inilarawan na may mga damdamin at isipan. Sila ay nagmamahal, sila ay nagagalit, sila ay nagdaramdam, sila ay nag-iisip, nasisiyahan at marami pang iba. So may damdamin. The three persons of God, they are co-equal and co-eternal. Pantay-pantay sila at walang pasimula at walang katapusan. Ang Diyos walang pasimula, walang katapusan. Ang tatlong persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, wala silang pasimula at wala silang katapusan. And no person is greater or lesser or existed before. Walang nauna sa kanilang tatlo. Pare-pareho sila. The same. Walang mas mataas, walang mas mababa. Pero siguro magtatanong tayo, ano bang sinasabi sa John 14:28 nung sinasabi ni Jesus na, "For the Father is greater than I." Iyon naman, sinasabi ni Jesus yun kasi hinubad niya ang pagka-Diyos niya at bumaba siya sa lupa bilang tao. So nung siya ay namumuhay na bilang tao, talagang He is lesser than the Father as a man. But as God,
hindi siya lesser than the Father. They are equal in power, equal in rank, parehas sila. So, iyon nakita na natin na ito yung, pagkakaiba nilang tatlo. At, nakita natin dito na napakaganda nung kanilang relasyon, napakaganda ng kanilang layunin, at napakaganda ng kanilang pagtatrabaho. Hindi sila nagseselosan o hindi sila nagkokompetisyon, kundi nagkakaroon sila ng tinatawag na teamwork. Ang ganda ng teamwork ng Trinity. Um, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu, bagamat mayroon silang pagkakapareho sa maraming bagay, sila rin ay magkakaibang persona, at ito ay pinatotohanan sa Luma at Bagong Tipan, kung saan maraming mga kapatungkulan sa 2 o 3 persona ng Diyos. So, tingnan natin dito sa Awit chapter 110 verse 1. Dalawa ang Jehovah na tinutukoy dito. Sinabi ni Yahweh, si Yahweh yan ang Jehovah, God the Father yan. Sa hari ko't Panginoon, yung hari ko't Panginoon na binabangkit dito ng psalmist is si Jesus. Adonai or Jehovah naman yon. Maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. So, ito, dalawang persona dito ang sinasabi, God the Father and God the Son. Sa Isaiah chapter 5 verses 19 to 21, sa gayo't katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon. Siya'y darating na parang bugso na tubig na pinayaon ng hininga. So, parang bugso ng tubig na pinayaon ng hininga, espiritu yon ng Panginoon. At isang manunubos ang paroroon sa Sion, sabi ng Panginoon. So, dito nakikita naman natin ito. God the Father, ang Panginoon dito, sa pangalan ng Panginoon, God the Father, yung bugso na tubig na parang hininga ng Panginoon, yun ang Espiritu, at ang manunubos, yun si Kristo. At tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila, sabi ng Panginoon, ang aking Espiritu na nasa inyo, sabi ng Panginoon, magpakailanman. So talagang kung mapapansin natin, napakaliwanag dito sa Biblia ang Trinidad ng Diyos. Although sinasabi ko nga kanina na hindi mo makita yung word na Trinity sa Bible, but yung pagsasalarawan ng tatlong persona ng Diyos na tatlo, hindi iisa, tatlo sila. Iyon ay Trinity, the Trinity of God, tatlong persona. Pero iisang Diyos ang tawag, hindi tatlo ang Diyos natin, iisa lang ang Diyos. So ngayon, dahil tatlo sila, paano sila naging isa? Kasi lagi nating kiniklaim na iisa lang ang Diyos natin. Pero inihayag niya ang kanyang sarili sa tatlong persona. Paano sila naging isa? Ang salitang isa o iisa ay dalawa ang pagkakagamit sa Biblia. Una, ito ay nagpapatungkol sa bilang, katulad ng sa 1 Corinthians 8:6. Yung sabing ganon, sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos. So, iisa lamang ang Diyos. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo. Hindi ibig sabihin nito, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, na ang Ama ay Diyos lang. At hindi rin ibig sabihin na ang Panginoon ay si Jesucristo lang, na hindi siya Diyos. At ang Ama ay hindi Panginoon, kundi Diyos lang. So, wala itong distinction na siya lang ay Diyos lang at ang isa ay Panginoon lang, kundi pareho silang Diyos at pareho silang Panginoon. Ang ibig sabihin ng iisa lamang ang Ama, hindi siya si Jesus. At isa rin si Jesus, hindi siya ang Ama. Ito lang ang ibig sabihin noon, na iisa lang. Hindi siya, hindi lang ang Ama ay siya na rin si Jesus. At siya na rin ang Holy Spirit, hindi. Iba ang Ama, iba si Jesus, at iba ang Holy Spirit. Sa ibang paggagamit naman ay nangangahulugan, ito ng pagkakaisa sa layunin, pagkakaisa sa isipan, at marami pang ibang bagay. Ang halimbawa nito,
ay ang pagiging isa ng mag-asawa. Sa Mateo 19 verse 6, sabing ganon, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Pag nagkaroon ng union ang mag-asawa, kinasal sila, so hindi na sila iisa, hindi na sila dalawa, kundi iisa. Paano yun? Hindi dalawa. Ibig sabihin, dapat nagkakaisa na sila bilang mag-asawa. Hindi sila hiwalay na kanya-kanya, kundi nagkakaisa sila. Ito ang pagkakaisa ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ito naman, sa John 17 verses 20 to 23. Pagkakaisa ng tatlong persona sa iisang Diyos. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, si Jesus dito nananalangin, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat. So, ang panganalangin ni Jesus ay maging isa ang mga mananampalataya. So, maraming mananampalataya para maging isa sila. Ibig sabihin, magkaisa. Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ay nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinibigay ko sa kanila upang sila ay maging ganap na isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. So talagang nagpapahayag ang Biblia ng pagkakaisa. Na nagiging isa ang dalawa, ang tatlo nagiging isa. Kahit yung sa John 10:30, di ba sinasabi ni Jesus, I and the Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. So hindi ibig sabihin na God the Father is also Jesus. Kundi ang ibig sabihin lang na sila ay iisa. Nag-iisa sila, no? Ako at ang Ama ay iisa. Iisa sila ng layunin, isa sila ng kaisipan, iisa sila ng essence. Napaka controversial nitong mga itong Trinity kasi mayroon ding mga pananampalataya na oneness. Pero kung titingnan natin dito sa Bible ay talagang maliwanag yung ating mga binasa kaninang mga verses na nagpapahayag talaga na the one God that we are believing, we are serving, ay ipinahayag niya ang kanyang sarili sa tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? The Trinity reveals that God is love in His very nature. An eternal, perfect relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung personhood ng bawat isa sa kanila, ng member ng Trinity, it means that each person has a distinct center of consciousness. Thus, they relate to each other personally. The Father regards Himself as I, while He regards the Son and the Holy Spirit as you. Likewise, Jesus also regard Himself as I, and He regard the Father and the Holy Spirit as you. Kaya, maliwanag talaga na may distinction ang persona ng personhood ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. They are all identical in attributes. Parehas sila. They are equal in power. They are equal in love. They are equal in mercy. They are equal in justice. They are equal in holiness. They are equal in knowledge. And in all other qualities, they are equal. So pareho sila. Walang mababa, walang mas malakas. Pareho sila. Magkakaiba lang yung kanilang role. Magkakaiba lang yung kanilang role, no? Ang kanilang tungkulin magkakaiba lang, sa kagaya kanina ng ating sinabi na ang Father, siya yung pasimula, siya yung nag-i-initiate. Ang
San naman siya'y nagpapatupad, ipinatupad niya yung pagliligtas sa sanlibutan kaya nga bumaba siya at namatay sa krus para matupad. At yung Holy Spirit siya'y nag-i-empower, siya yung nag-i-indwell. Kaya nga nakita natin 'no, nung sa Gospels 'no, sa New Testament si Jesus, nung nasa mundo pa siya, lagi siyang nagpe-pray sa Father God para siya ay lumakas, i-indwelt ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan para maisagawa niya, maisakatuparan niya ang kalooban ng Ama. So mga kapatid 'no, sana ay naging maliwanag sa atin yung ating pag-aaral at magkaroon tayo ng sapat na kaalaman para ipaliwanag ito sa mga taong kumukontra sa Trinity at hindi tayo malito. Sana huwag tayong malito 'no. Tandaan lang natin na mayroon tayong iisang Diyos, pero ipinahayag ng iisang Diyos natin ang kanyang sarili sa tatlong persona, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Mahirap unawain at mahirap i-explain na fully ma-understand ng tao sapagkat mystery nga eh. Pagka fully explained na yan at fully understood na yan, hindi na mystery. Kaya naging mystery ang ang title ng ating topic is Unfolding the Mystery of the Trinity of God. Pinagsisikapan lang nating maunawaan itong Trinity ng God para mas lalo nating ma-appreciate at lalo nating mahalin ang ating Panginoon sa kanyang pagkilos sa ating buhay. At gusto kong parang ihalin tulad kasi nung nagpi-pray ako, paano ko ba maintindihan itong iisang Diyos pero tatlo ang persona? Parang dumating lang sa isip ko, marami ng mga mga illustration na paghahambing kagaya ng itlog, yung shell, yung puti, yung dilaw, yung tubig, yung mass, yung solid, yung liquid at saka yung gas ng form ng tubig. Pero hindi naman talaga gano'n kasi magkakaiba yung characteristic nun eh. Pero ang Trinity ay iisa ang characteristic nila eh. Iba naman ang shell ng itlog, ang characteristic nita, iba naman ang puti, iba rin ang dilaw. So magkakaiba. Pero ako nagpi-pray mo, parang ganito lang ang naano ko na dumating sa isip ko, yung ating gobyerno, yung gobyernong Pilipinas. Ilan ba ang gobyerno ng Pilipinas? 'Di ba meron lang tayong iisang gobyerno? Pero itong ating isang gobyerno ay meron tayong tatlong sangay, judiciary, executive at saka legislative. Iisa rin ang layunin para magpatupad ng batas, kumbaga sa magkaroon ng magandang Pilipinas, no? Pero iba-iba yung kanilang mga tungkulin. Although hindi talaga natin maihambing ng gano'n talaga ang Trinity, pero more or less 'no, na makita natin parang in our own, uh, an experience, in our own understanding of what does it mean na iisa lang ang Diyos, iisa lang ang gobyerno ng Pilipinas, hindi tatlo. Iisa lang ang Diyos natin, hindi tatlo, pero nasa tatlong persona. So, gusto kong i-conclude ito sa ganitong statement 'no. Yung tatlong persona sa Biblia, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu ay totoong Diyos, iisang Diyos. Sila ay iisang Diyos, hindi sa bilang. So hindi sa bilang, iisang Diyos hindi sa bilang, wag mong bilangin isa, dalawa, tatlo. Iisang Diyos hindi sa bilang ha, kundi sila ay nagkakaisa sa isipan, sa damdamin, sa layunin, sa kanilang attributes, at sa lahat ng marami pang mga bagay. Nagkakaisa sila, iisa lang. Kaya ito ay isa puso natin at isaisip para more or less 'pag nag-explain tayo, ilan ba ang Diyos niyo? Hindi tatlo ang Diyos ay tatlo ang Diyos niyo eh, God, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Ino, hindi. Ang aming Diyos ay iisa lang, hindi sa bilang. Iisa lang ang aming Diyos. Subalit, nagpahayag siya ng kanyang sarili sa tatlong persona,
Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Bakit sila isa lang? Kasi nagkakaisa sila sa isipan, sa damdamin, sa attributes, sa layunin, at sa lahat marami pang bagay. Iisa lang sila. So I hope mga kapatid na mayroon na tayong kahit papaano ay mai-explain sa mga taong nagtatanong. At sana ay makatulong ito at tayong lahat ay ma-empower pa ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu para mabigyan pa tayo ng more wisdom on how to explain. Amen? Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita naming pinag-aralan sa umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw po ang magbigay sa amin ng wisdom and knowledge kung paano namin ito i-share sa mga tao, lalo doon sa mga taong hindi naniniwala ng Trinidad ng Diyos. Enable us, Lord, to really understand more of you, of what, of how you are working and doing in us, O God. Paano ka kumikilos sa aming mga buhay. At maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming buhay. Banal na Espiritu, salamat sa wisdom and knowledge. At Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. Sa amin pong mga buhay, patuloy mo kaming gamitin na instrumento para sa iyong kaluwalhatian. At sa aming pagpapatuloy sa pananalangin kasama ng aming host, patuloy mo kaming i-empower o God sa pananalangin. Patuloy mo kami, Panginoong, i-anoint maging sa aming panalangin. Ang aming mga panalangin ay kagaya ng sinasabi sa James 5:16, that the prayer of a righteous person is powerful and effective. Na maging epektibo nga po, Panginoon, ang aming mga dalangin sapagkat kami naging matuwid dahil kay Kristo. Salamat po sa imputed righteousness of Christ upon us, that we can pray with righteousness. We thank you, Lord, and we commit to you the rest of the time. For this we pray and we give thanks in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless everyone. Bye-bye.